Breaking news, boxing fans, lalo na mga General Casimero fans, official na pong in-announce ng Treasure Boxing Promotion ang paparating pong laban ni Janriel Casimero at ang mga kalaban niya. Ito po, no, yung unang napabablita na mga laban niya ay siya na nga, no, si Yukinori Oguni. Pag-uusapan po natin kung saan ang laban, kailan po at syempre sabihin ko rin sa inyo may mga Pinoy po na lalaban, hindi lang po si Casimero. Plus, sasabihin ko rin sa inyo in real talk, may pag-asa ba tong kalaban niya? Tunad ba to? Pag-usapan natin. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Daan nyo na yung bahay nyo, yung girlfriend nyo, lahat na! Alam mo no, basta si Casimero, panalo tayo dyan. Shoutout pala sa Sports Plus, na yun yung gamit ko. Check nyo na lang sa link. Ito po, kanina po naganap po ang press conference po sa Japan po ni Casimero, pero wala si Casimero sa Japan. Yung mga kalaban lang po na hapon. Wala po yung mga Filipino dyan. Sasabihin ko po sa inyo kung sino-sino po yung mga Filipino. Pero ito po yung Treasure Boxing Promotion sa promoter. Nandun tsaka yung mga kalaban. Ito po yung sinend sa akin. Nakasulat po dito na mapapalaban po si Froilan Saludar. Isang Pilipino rin yan. Si Vince Paras po, nandiyan din po sa listahan. At si Gio Santissima. So, sa hinahaba ng rumors, ito na. Official na po. No? I'm sure matagal na nilang alam yan. But ito, pwede nang i-announce. Hindi na to rumor, official na po. At may posters na rin po na nakalabas. Ang laban po nila ay magaganap po sa October 12 sa Ariake Arena. At FYI at may connect to kay Naoya Inoue. Ano po, ang Ariake Arena po, dun po naganap yung laban po ni Naoya Inoue kay Stephen Fulton at kay Paul Butler. So, malamang yung mga manonood doon, kilalang kilala si Naoya Inoue. So, baka, no? Sasagutin ko rin regarding kay Luis Neri. Sinasabi kasi nila, kala ko ba sir si Luis Neri? Hindi po. Yung kay Luis Neri, pagkatapos po nito, kung sakali pong manalo si Janriel Casimero. Kaya nga po nakasulat sa post ni Neri doon po sa X or formerly known as Twitter na by the end of the year. So, ang siste, kung sakaling swertihin si Casimero, which is sasabihin ko sa inyo kung kaya ba siyang talunin, baka po end of the year. Yun po yung pang New Year's event ng Treasure Boxing Promotion. So, tingnan po muna natin yung kartada ni Casimero. Ito po siya. 33 wins, 22 by knockouts, 4 na talo po, no? Number 1 sa Pilipinas, number 4 sa buong mundo according po sa BoxRec. At ang kalaban niya po, si Yukinori Oguni. Yan, 5'7", mas matangkad sa kanya. May 21 panalo, 21, pero 8 lang knockouts. At 2 talo na knockout. Nako, feeling ko mananakaw to. Anyway, ang katotohanan sa aking pumpalagay, yakang-yaka ni Casimero itong kalaban niya. Ang posible lang pag kumare magandang kondisyon nito ni Oguni at takbo-takbuhan niya, yun doon pwede siyang siguro makachamba, pero malabo kasi sa style din nito ni Oguni at sa nabi ng promotion, they want an exciting fight. So he's gonna bring in the fight, I think. Medyo nag-trash talk pa nga siya doon sa press con I have to ask a friend from Japan to translate. Parang sinabi daw kasi ni Casimero na inanakaut siya. Ginanon niya yung mic doon sa t-shirt na kasi naka-Casimero shirt Naka-Casimero shirt, tingnan mo to. Ayan Naka-Casimero shirt po. So, October 12 po, abangan na po natin. I-share nyo na po sa lahat. Ang tanong ko, anong prediction nyo dito? No? Mananalo ba? Is this a tune-up fight? I think so. Because the bigger fight is coming soon. Sana magtuloy-tuloy. Yon. And by the way, kasi Team Philippines, Team Japan baka kailangan nila ng Team Philippines commentator. I'm just here. Let me know what you think. At excited na ba kayo? Sino excited? Salamat Excited na rin ako. Anyway, thank you sa Sports Plus uli. At kung gusto niyo po mag-register sa Sports Plus, just look at the comment section.